So ito po yung mga subtopics na yung nasa baba. He didn't abolish the Ten Commandments. So he nailed no law, or meaning the Ten Commandments on the cross, but the sin of mankind. And number 3, his teachings never contradicted to the law of Moses. Yan po yung ating nililinaw. Kasi kung titignan po natin, kaya po yung kautusan, hindi naman po yan tinanggal. Hanggang sa ngayon, it still reflect the moral law of God, na ayaw. Ganyan pa rin naman ang kautusan ng Diyos, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag kang gagawa ng inanyuan. Huwag mong gagamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhang usapan. Remember the Sabbath. Honor thy father and mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor, and thou shalt not commit. In fact, our Lord Jesus Christ upheld this law. Nung minsan may magtanong sa kanyang mga kasamahan ng mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan in his time, sabi niya, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang on the law and the prophets. Ito ang sabi ng Panginoon. May nagtanong kasi sa kanya, ano ba ang pinakatakila sa mga kautusan? Ito ang naging sagot ng Panginoon. Nauuwi sa dalawang kautusan. Na yun nga ay umibig. Love your God and love your neighbor as yourself. And also Apostol Pablo, ganito rin ang kanyang pagtuturo. For the entire law is fulfilled in keeping this command, in this one command, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. So dito naman kasi ang konteksto pagtuturo sa paglilingkod sa iyong kapwa. Kaya sabi niya, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. And then, while it is true that there were Abrahamic covenant and Mosaic covenant, Christ is the better covenant. O yung tipan kay Kristo, yung tipan ni Kristo is better covenant. They are not different in terms of purpose, goal, and plan to accomplish. And that is to redeem the mankind from their sin, to bring people to God. Yun yung harmony ng tatlong covenant na ito. Hindi po ito magkakalaban o magkakasalungat. So, tignan natin, gumawa po ako ng timeline para dito, para po mas may paliwanag yung bagay na ito. So, in the time of Abraham, ayan, God promised to him. God promised to Abraham in Genesis chapter 22, verse 18. Ang sabi po dyan, through your offspring, all nations shall be blessed. Yan po yung pangako o tipan ng Diyos kay Abraham, na pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng iyong bibig. At syempre yan po ay tinawag na Abrahamic covenant ng mga scholars, mga nag-aaral ng Biblia. Tinawag na Abrahamic covenant because it was promised to Abraham. At syempre, yan po pangako, diba, ng Diyos kay Abraham, natupad sa Panginoong Jesucristo. Siya nga po yung binabanggit na binhi, na sa pamamagitan niya, papalain lahat ng mga bansa. Ayan. So, God fulfilled His promise when He sent His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Yan po yung summary niya, yung timeline niya. So, makikita nyo, may pangako naman ng Diyos, may tipan, at yan ay siguradong natupad. O kung yan ay natupad sa ating Panginoong Hesus, ang katanungan, bakit ibinigay pa yung kautusan ni Moises? Kung mayroong pangako, at ito naman ay matutupad.
So ano ba ang naging papel ng kautosan ni Moises? Ano pang purpose niya? Bakit ibinigay pa ng Diyos tuloy pangako? At ito naman ay itutuparin niya. So, God gave the law to Moses. Yan yung pakikipagtipan ng Diyos sa Horeb. Binigay ng Diyos yung kanyang mga kautosan. Binigyan niya ng mga alituntunin yung mga Israelita na kanyang bayan kung paano mamumuhay, no? Kung paano yung mga kautosan sa paglilinis, kautosan kung paano mapapatawad yung kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hain. Ano pa ba? Paglilinis, yung mga pagkain, yung mga maruruming pagkain, ano yung mga malilinis na pagkain, yung pagtutuli, kasama dyan. At yan po ay tinawag na Mosaic Covenant ng mga Bible scholars. At ito po sa ating babasahin, no, na naging dahilan, papel ng kautusan kung bakit ibinigay ng Diyos ito sa panahon po ni Moses. Now, in Galatians chapter 3 verse 19, ganito po yung mababasa. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Yun nga po yung katanungan. Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang. Yan, ito pala yung naging papel. Hanggang sa pumarito ang binhi na siya pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel, o sa mga kamay ng isang tagapamagitan. So, habang hindi pa dumadating yung ipinangakong binhi, no, dahil nagkakasala kasi yung mga tao, itinagdag ang kautusan dahil sa pagsalangsang. Ito yung naging remedy ng Diyos upang maging tagapagturo at maging kung sila nagkakasala, paano sila mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ibinigay ng kautusan, yung mga alituntunin ng mga Diyos, mga Israelita. So ito yung naging papel ng kautusan ni Moises. Habang hindi pa dumadating yung binhing ipinangako. No? Ano pa? Ito pa, sa Galatians chapter 3 verse 19. Ano pa, ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo'y hariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayon, dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung naging papel ng kautusan. Again, naging itinagdag siya dahil sa pagsalangsang sa mga kasalanan, dahil sa pagsalangsang, at naging tagapagturo siya upang ihatid tayo kay Kristo. No? At doon, tayo haring ganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan po yung napakalinaw na sinabi ng Apostol Pablo. And of course, covenant of Jesus Christ. Ayan po ang tinawag sa ating pangitaw sa ating Panginoon Kristo. And again, to be fair, diba sabi ko nga po kanina, may mga different interpretation pagdating po sa 10 kautusan. To be fair, tignan natin yung mga challenges dito sa doctrine na ito. Parang sa korte, if you are not agree with the argument of your opposing counsel, yung kabilang partido, objection, Your Honor, para tutulan yung kanyang mga arguments. So, let us provide answers to these challenges or question to prove these teachings or doctrine. So, magkakaroon tayo ng question, magpe-present ako ng mga question, and then, sasagutin din naman natin using the Bible. So, question number 1, to be fair, ano? Ayan. Number 1, why is that Christ's gospel or covenant better than the old or the Mosaic covenant? O bakit mas English yung Tagalog yung hindi? No? If Christ did not nail the law or the 10 commandments on the cross, why is there written in Hebrews chapter 10 verse 9, He take it away the first to establish the second? Yan po yung